sa Jeremiah chapter 2 verse 13. No, basahin po natin sabay-sabay. O once again, no, medyo hindi ako narinig. Sabay-sabay, malakas, may energy, no? 3, 2, 1, go! For my people have committed Evils. They have forsaken me. Amen, di ba? Maganda po, no? May dalawang bagay daw. Ang sabi po diyan, sabi ng Lord, si Lord ang nagsabi nito, for my people have committed two evils. Dalawa daw, no? Una, ano sabi diyan? They have forsaken me, the fountain of living water. Tinalikdan, tumalikod, no? At gumawa ng ibang bagay at ibang object ng kanilang sasambahin. Ano yon? Anong ginawa nila? Yung pangalawang ginawa nila, hindi lang nila tinalikdan ng Diyos, ang ginawa pa nila, they have dug their own cisterns. A broken cisterns that cannot hold water. No, may question tayo dito eh. Ano ba yung cistern, Kuya Rai, Brother Rai? Yung babaeng intern, cistern, ngi. Sabihin mo nakakatawa yun ha? Pinag-isipan ko yun ng sobra. Babaeng hindi, biro lang po mga kapatid, no? Cistern, ang ibig po sabihin ng cistern sa Tagalog, sabihin mo balon. Balon, ayan. Or reservoir. O, imbakan ng tubig. O, pababain pa natin, timba. No? Imbak, sa madaling salita, cistern is imbakan ng tubig. So, ang mga Israelita daw, nung panahon na ito, dalawa ang bagay na ginawa nila na nagpalungkot at nagpasama ng loob ng ating Panginoon. Tinalikdan nila ang Diyos, kinalimutan nila na ang Panginoon ang source ng buhay. At anong ginawa nila? Gumawa sila ng sarili nilang imbakan ng tubig, which is cistern. Pag sinabi po natin dito, ang sinabi po dito, fountain of living water. Ang sabi po dyan, ang Diyos ang bukal ng buhay. Kapag bukal po, ang ibig po sabihin nito, walang katapusan. Hindi nauubos. Compared sa cistern na imbakan, which is stored lang, okay? Maliwanag po ba? Ang pagkakaiba, pag sinabing bukal, hindi nauubos, tuloy-tuloy. Amen? Sino po dito lumaki ng probinsya? No? Alam po natin yung bukal, di ba? Yung hindi natin alam, saan ba nanggagaling tong tubig na to? Malinis ba to? Di ba? Napapatanong tayo. Pero pag ikaw ay taga-probinsya at mga taga-probinsya sasabihin nila, oo, malinis yan. Basta bukal, malinis. Pwedeng inumin, safe inumin. No? At hindi yun nauubos, kapatid. Nahihibas lang yon kapag talagang drought or dry season. No? Pero ang cistern, ito yung kailangan mong mag-effort para lamnan ng tubig yung lalagyan na iyon. At ginawa ito nung mga unang panahon, ito ay natural sa kanila. Dahil lalo na kung ikaw ay nakatira sa Middle East, bihirang-bihira ang ulan. Kaya sa lumang panahon, ang imbakan nila ng tubig, yung mga hinuhuka. Ano yon? Maynilad. Mayroon na Maynilad. May nag-object. May nag-object, yung bukal daw po, walang buhok. Tama nga naman, no? Yung bukal, walang buhok kasi kalbo. Ngayon lang nag-get ni Sam. Ang galing ni Mami, no? Kalino talaga si Mami. Nakakaisip ng kung ano-anong bagay. Okay, no? Going back to the topic, mga kapatid. Cistern, no, sa madaling salita, nauubos. At ang sabi dito, mga kapatid, yung bagay na tinalikdan nila, kinalimutan nila ang Diyos bilang bukal ng buhay, na pinagmumulan ng lahat. At gumawa sila, ang sabi dito gumawa, kumbaga nagkaroon sila ng human
effort. No? Ito po yung isang example niyan, sister. Kita po ba yan? Nung mga unang panahon, ganyan ang balon. Ayan, yun yung isa. No? Malalim. Nung sa lugar po namin sa Vinteriales noon, nung yung sa kinalakihan namin, meron din po dong balon. No? Na hindi ko alam kung saan nanggagaling yung tubig na yon, pero based sa aking pag-a-assess, dahil yung lugar na yon ay dating tawag nito, ang tawag doon, parang palaisdaan, parang lawa yung lugar na yung dati. So, sa madaling salita, pag ina-assess ko yung balon na yon, siguro dahil sobrang lalim noon, yung tubig na yun yung galing sa mga sa lugar na yun na mga tubig, no? At makikita po natin dito, no, na kapag nung unang panahon kapag naubos po ito, wala talaga. Mahirap pong umigib ng tubig. So ayan, no? At malinaw na po sa atin kung ano yung itsura ng cistern, no? At yung cistern, mga kapatid, kung babasahin natin yung Jeremiah, diyan din tinapon si prophet Jeremiah. Nung panahon na ang akala nila dinidemoralize ni prophet Jeremiah yung salita ng Diyos at dinidiscourage yung mga Israelita nung panahon na yon. No, akala nung mga namumuno nung time na yon. Pero hindi po, no? At ang sabi dito, unang ginawa nila, they have abandoned me. Wrong spelling pa. The fountain of living water. Pag sinabi po dito ang fountain of living water, mga kapatid, it represents God as the ultimate source of life and spiritual refreshment. So pag sinabi po pala natin na ang Diyos ang bukal ng buhay, ibig sabihin, walang ibang bagay na makapagpapalit at makapagre-replace, no, sa spiritual refreshment natin. Walang iba kundi ang Diyos lamang. Dahil tayo ay mga espiritu na galing sa Diyos. Kaya kapag tayo ay gumawa ng pangalawa, sabi dito, cisterns, at hindi lang yun, sabi diyan, cracked cisterns that can hold no water at all. Again, bakit nga? Dahil yan ay nauubos. No? At ang representasyon nito, mga kapatid, anything people turn to fulfillment that cannot truly satisfy, such as materialism, popularity, wealth, or even flawed religious practices. So marami po, mga kapatid, no, pag sinabi natin broken cistern sa buhay natin, maraming aspeto po ito. Una, materialism. Bakit po? Nagiging dahilan minsan ng pagiging materialism, no, at nagiging kapalit na ito ng Diyos sa buhay natin. Parang ang nagiging object na ng ating pananampalataya ay yung mga bagay na ginawa ng Diyos, hindi na yung gumawa dun sa mga bagay na yon. Amen. Amen po ba? Popularity. Madalas maraming tao ngayon gagawin ng lahat para lang sumikat. Kahit na ikasasama ng kanilang mga imahe, mga kapatid, no? Lahat para lang mag-viral, kakain ng ganito, kakain ng ganyan, no? Gagawa ng mga scripted na ganito, gagawa ng mga scripted na ganyan. Magpapakita ng 30% ng kanilang katawan, no? 30% lang yung may damit, 70% yung wala. Baligtad, no? Lahat. At yan ay makikita natin sa social media. Maraming tao ngayon ang hinahabol at ang hinuhukay sa buhay nila ngayon, nag-e-effort sila. No, gumawa ng isang bagay na kalaunan ay mawawala at lilipas din naman. Kahit ang kayamanan, no, we are investing our 24 hours on our job. No? Talagang nag-extend pa tayo, nag-overtime pa tayo. Well, wala namang masama doon, mga kapatid. Pero kung yan na, yung nagiging sense of object mo, yun na yung nagbubuo sa'yo bilang isang tao, kapatid, may problema na sa atin. Baka isa na tayong Israelita na gumagawa ng sarili nating imbakan ng tubig at hindi na natin na-recognize na kailangan ang Panginoon pa din ang object ng ating pananampalataya dahil siya ang source ng lahat. Ang trabaho mo ngayon, no, yan ay magbibigay sa iyo, magsusustain sa iyo para ikaw ay makakain, makapagbayad ng bills. Pero hindi ibig sabihin yan, idodiyos mo na yung trabaho mo.
Amin po ba? Na wala ka ng oras para sa Panginoon. Ganito po ang nangyari sa mga Israelita noon. At isa po itong paglalarawan ng ating buhay ngayon na related tayo. Huli po, flawed religious practices. Kahit po pala ang pagiging religious, no, ay example din pala ng paghuhukay ng sarili nating imbakan. Bakit po? Akala kasi natin ang paggawa natin ng mabuti, no, ay mas nakakalapit sa atin sa Diyos. Totoo naman po yun. Pero hindi ibig sabihin na ikaw ay gumagawa ng mabuti, ikaw ay palaging nasa simbahan, ito ang mga ginagawa mo para sa Diyos. Hindi ibig sabihin nun, no, kapatid, na ikaw ay malapit na talaga sa Panginoon dahil maraming busy sa gawain, pero hindi busy sa hari. Hindi busy kay Lord. Busy sa gawain pero hindi busy kay Lord. Maraming time para sa ministry pero walang time para magkaroon ng personal time para sa Panginoon. Hallelujah! Amen po ba? I mean, hindi naman yun masama, kapatid, which is mabuti nga yun eh. Pero huwag sanang dumating tayo sa punto na mas marami tayong oras o parang ang dinodiyos na natin is yung ministry natin. Which is hindi naman dapat dahil yan ay para sa Panginoon. Dapat ang maging object at sentro niyan, ang Diyos pa rin. Amen po ba? Ang ating simbahan, ang source nito, ang nagpapalakas at nagpapatatag nito, ay ang ating Panginoon, hindi si pastor. Si pastor ay kasangkapan lang din ng ating Diyos na ibinigay sa atin para maging outlet ng Diyos mula sa langit papunta dito sa lupa, maging representante ng ating Panginoon. Amen po ba? Hallelujah! At ang bawat isa sa atin, mga kapatid, ay isang representante din ng Diyos sa ibang tao. Amen. Pwede tayong maging outlet ng iba. Hallelujah. Amen po ba? No? Ito po yung naging tanong ko dito. Why God called it broken cisterns? No? Eh maganda naman yun. Meron tayong imbakan. Tama po ba? Pag sinabi po kasi na natin broken at yung balon kasi may crack na, nagkakaroon na po ito ng leak. Which is dito na po pumapasok yung mikrobyo. Dito na pumapasok yung kung ano-anong bagay. At ang imbakan ng tubig, kapag walang takip, no, diyan pumapasok, lalo na sa nung panahon na yun, lupa yun at talagang no, katabi lang yung mga kung ano-anong uri ng bagay sa paligid. Pwede diyan tumalon yung palaka. Pwede diyan manahan yung mga lamok. 'Di ba? Kaya nga 'di ba yung mga gulong na may tubig nagiging tahanan ng mga lamok 'yan at nagiging dengue kalaunan. So maganda sa madaling salita pala, hindi rin pala okay yung nag-iimbak tayo ng matagal, lalong-lalo na dito sa gantong uri ng imbakan. Bakit? Di kalaunan naman kasi ito ay masisira, i-intoxicate, no? Na hindi na natin pwedeng inumin. At kapag nainom natin, makakasama sa ating kalusugan. Ngayon, ganun din sa buhay natin. Hindi naman masama yung mga ginagawa natin eh. In fact, mabuti nga yan. Pero kapag yan ay naging sobra, yan ay magiging broken at kalaunan, yun na yung makaka-intoxicate sa atin. Amen? Kaya sinabing broken cisterns. When we seek satisfaction and meaning outside of God. Pag sinabing broken cistern, when we seek satisfaction and meaning outside of God. It is like a destructive and foolish endeavor leading only to emptiness and drought. Pansinin niyo po, no? Mas lalo lang tayong nauuhaw. Kapag ang hangat mo ay popularity, kahit popular ka na, mas lalo ka pang nauuhaw na maging popular. No? May trabaho ka na, mas lalo ka pang nauuhaw na lumaki yung pera mo, yung promotion mo, nag-achieve ka pa. Well, again, hindi masama yun, mga kapatid. In fact, mabuti nga yun. Pero huwag dadating sa punto na parang wala na tayong oras sa Diyos dahil sobrang kakahabol mo sa promotion. No? Kasi promotion ko, kaya may gagawin kasi ako ng linggo, hindi ako makaka-attend. Yun yung nagiging problema, kapatid. May gagawin kasi kami sa school. May maglalaba kasi ako eh.
No? Kailangan namin ng susuotin. Again, lahat yan, magandang bagay at mabuting bagay sa buhay natin, which is essential. Pero again, kapag yan ay hinahanap na natin at nagkakaroon na tayo ng satisfaction dyan, outside of God, it becomes destructive and foolish and devour. And ang bunga nun, lalo tayong mauuhaw. Amen. Amen ba mga kapatid? Amen. So sabi sa Psalms chapter 36 verse 9, "For with you is the fountain of life, in your light we see light." Hallelujah. Amen. Ang Diyos ang bukal ng buhay at sa Kanya tayo nakakasumpong ng liwanag at nakakakita ng liwanag. So mga kapatid, ang encouragement ko lang para sa ating ngayong umaga po na ito, kung ano man po lahat ng ating hinahabol, lahat ng ating hinuhukay, no? Lahat ng ating itinatayo, huwag po sanang dumating ang pagkakataon, no, na parang mas marami na tayong oras doon kumpara sa ating Panginoon. Amen. John chapter 4 verse 13 to 14, Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life." Kung maaalala po natin mga kapatid yung kwento ng babaeng Samaritano na na-encounter niya si Jesus. The Samaritan woman at the well. And that story have a very significant, no, relation dito sa ating pinag-uusapan. Dahil yung tagpo na yon ng babaeng Samaritano at ng ating Panginoong Hesus ay sa balon. At nung mga oras na yon, yung babaeng Samaritano, siya ay nag-iigib ng tubig. At lumapit ang ating Panginoon. Ang sabi ng ating Panginoon, "Pahingi ako ng tubig, painumin mo ako ng tubig." Ang sabi ng babae, "Bakit mo ako kinakausap? Isa kang Hudyo at ako isang Samaritano." Bakit po? Dahil yung mga panahon na yon, again, meron silang hidwaan. Pero hindi na natin i-focus yun. Ang focus natin dito, ang sabi dito ni Jesus, "Bigyan mo ako ng tubig," no? At ang sabi ni Jesus, dahil sabi dito, "Everyone who drinks this water will be thirsty again." Dahil lahat ng tao na umiigib sa tubig na yon ay muling mauuhaw. Pero si Jesus ay may dalang tubig na kahit kailan, kapag ininom natin, hindi na tayo mauuhaw. At ang dulot pa nito, bibigyan daw tayo ng tubig na kung saan ay magbubunga ang buhay na walang hanggan at magre-resulta ng buhay na walang hanggan. Yun ang dala ng ating Panginoon, no? Napakaganda ng storya na to at nung inaaral ko ito mga kapatid, talagang ang ganda, related siya. Bakit po, no? Dito po ipinakita ng Diyos na ang ating Panginoong Hesus ang ating kailangan sa ating buhay. Amen? At may magandang tagpo pa po dito na sinabi. Sabi ni Jesus, "Meron akong tubig." Sabi niya nga, di ba? Meron akong tubig. Na ano ngayon yung babaeng Samaritano? Ang sagot ng babaeng Samaritano, "Bigyan niyo po ako ng tubig na yan para hindi na po ako mauhaw." At ang sabi ng ating Panginoon, "Sige, pumunta ka doon sa iyong asawa at bumalik ka sa akin." Anong sabi ng babaeng Samaritano? Wala po akong asawa. Anong sabi ng ating Panginoon? Totoo nga naman na wala kang asawa. In fact, meron kang 5 asawa. Ano yun, Kuya Ray? No, anong connect nun? Mga kapatid, ang babae ay nauuhaw hindi dahil uhaw siya sa tubig. Ang babaeng Samaritano na yon, uhaw siya sa pag-ibig. Kaya siya may 5 asawa, hindi natin alam, no? Baka uhaw na uhaw siya sa pag-ibig, kaya hinahanap niya yung pag-ibig na yon sa iba't ibang lalaki na hindi niya matatagpuan dahil ang tunay na pag-ibig ay matatagpuan lang natin sa ating Panginoon.
At nung mga oras na yon, mga kapatid, ipinaranas ng ating Panginoon sa babaeng Samaritano na yon na ang tunay na pag-ibig. Bakit po? Dahil ang babaeng Samaritano na to, mga kapatid, ay nakatanggap ng buhay na walang hanggan at na-recognize niya. In fact, sabi niya sa mga sumunod na talata, kayo po ba ay propeta? Dahil ang mga propeta po ay sumasamba dito sa lugar na ito. At na-recognize niya na ang ating Panginoon ay hindi lamang basta ordinaryong tao na nanghihingi ng tubig, kundi ang ating Panginoon ang Mesiyas na hinihintay nila noong mga panahon na iyon. Hallelujah! Amen po ba? Mga kapatid, kapag kinatagpo tayo ng ating Panginoon, lahat ng uri ng kauhawan sa buhay natin ay kanyang papawiin. Amen po ba? Kung tayo ay uhaw sa pag-ibig, kapatid, mahal na mahal ka ni Lord. Kung ikaw ay uhaw sa pag-ibig ng magulang, kapatid, ang ating Diyos, ang ating Ama, at mahal na mahal niya tayo. Kung walang taong nagparamdam sa iyo na importante ka, kapatid, sa Diyos, importante ka. Kung tayo ay uhaw sa achievements, mga kapatid, ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng lahat ng ito. Amen. Katulad ng babaeng Samaritano na to, ang panalangin ko, mga kapatid, matagpuan natin ang Panginoon sa gitna ng ating kauhawan. At pawiin niya lahat ng ating pagkauhaw. Hallelujah. Amen po ba? Our daily need of water acts as our reminder to drink deeply to the well of life, and that is Jesus. He doesn't have what we need, He is what we need. Amen. Pwede po ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah. Siya po ang kailangan natin. Hindi dahil meron siya nung ating kailangan, kundi siya mismo yung object ng ating pangangailangan. Siya yung source. Amen. Tingnan niyo po itong illustration na ito, yung picture na sinip ko dyan. Ito po yung larawan na kung saan makikita natin kung paano yung electricity, no, ay dumadating sa ating mga tahanan. Yan. Kung hindi natin alam, no, at hindi natin nadaanan yan nung tayo ay high school. No, so electricity generated by using many forms of power: coal, natural gas, nuclear, wind, hydro, and solar. At makikita natin from the power plant, yan ay dadaloy sa mga distributors like katulad ng Meralco. Isa lang yan sa mga distributors, no, Meralco. Pero aside from Meralco, mga kapatid, meron niyang pinagkukuhanan. Merong source ang Meralco na kung saan doon nila gine-generate yung mga electricity, and that is the power plant, no? Bago yan dumaan sa ating mga tahanan, dadaan yan sa mga distributors and sa mga businessmen, and that is the Meralco, no? Pero hindi Meralco mismo yung source ng ating electricity. Maliwanag po ba? Amen? Siya lang ay dinadaanan, outlet, no? Pero merong source. At kung nakikita nyo na kung saan tayo papunta, mga kapatid, no? Main natural source of electricity, ano po? Ano yan, Kuya Ray? False? Main natural source of electricity is water. Kapag sinerch nyo po, marami pong iba't ibang uri ng main source of electricity, like turbine, no, mga windmill, air, no, solar. Pwede po sila mag-generate ng electricity, pero number one, most natural source of electricity is water. At yun yung mga dam natin, yun yung mga hydropower plant, mga kapatid, na doon nag-generate yung mga distributor, mga kapatid. At makikita po natin, bakit doon tayo papunta, Kuya Ray? Kanina nasa balon lang tayo, ngayon nasa dam na tayo, no? Kanina nasa maliit lang tayo na uri ng tawag nito ng tubig, pero ngayon nasa malaki na tayo. Bakit po? Kasi introduction ko pa lang yung kanina. Wala, tagal naman nung introduction mo, brother. Hindi po, ito po yung title ko. Stay plugged in. Amen? Kasi, katulad ng sinabi ko kanina, akala natin, no, paano ba umiilaw to? Parang science tayo ngayon, kaya hindi. No, paano ba umiilaw to? Dahil merong source. At akala natin yung source dito sa outlet, dito sa breaker, dito sa Meralco. Number one nga isasagot ng iba, Meralco. Hindi po.
water. At ang water, ang solar, ang hangin, lahat yan likha ng ating Panginoon. Amen! So, ibig sabihin, lahat ng uri ng kasangkapan na kinukonsumo natin at napapakinabangan natin, lahat galing sa Diyos. Kahit ang tubig na nagge-generate ng electricity ay galing sa Diyos. At kailangan nating maging plug in. Pag sinabing stay, nananatili. Sabi mo sa katabi mo, nananatili. Try po natin hugutin yung electric fan. Mawawala ng hangin. Hugutin natin yung ilaw, mawawala ng ilaw. Pero kapag tayo ay plugged in sa ating Panginoon, no, hindi tayo mauubusan ng energy. Lahat yan ay energy source, and the source comes from the one who created it, and that is our God. Amen. Hallelujah. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, stay plugged in. Ngayon, sa atin naman pong mga Kristiyano, no, kung sa buhay natin merong electricity, sa atin naman mga Kristiyano, merong spiritual resources, and that is two things na aking inilagay dyan, foundational resources and vital resources. Ano yun? No? Kung kanina merong mga hydropower plant, may mga solar power plant, turbine, and anything and so on and so forth, dito naman meron tayong bilang mga mananampalataya, kailangan natin maging plugged in doon sa spiritual resources na ginawa ng Diyos para maging distributor ng kanyang kapangyarihan sa atin. Maging distributor ng kanyang spirito pasa-pasa hanggang sa dumating sa atin. Una, no, yung mga foundational resources na yun, ano yun? Simple lang to, alam nyo na to. Ayan, Bible. Sabi mo sa katabi mo, Biblia. Pangalawa, sabi mo, prayer. Sabi mo sa katabi mo, Holy Spirit. Yan yung foundational resources na binigay ng Diyos sa atin upang gamitin natin para makapag-generate tayo ng power. Sabi mo sa katabi mo, power. Poweran tayo ngayon. Amen? Amen? Excuse me po. Sabi mo sa katabi mo, power! Diba? Power pero parang walang energy. Ano ba yan? Hallelujah! Amen mo ba? So kung tayo ay nanghihina ngayon mga kapatid, kailangan nating rumekta sa source. Hallelujah! And one of the foundational resources na ibinigay sa atin, Biblia, panalangin, and the Holy Spirit. Being sensitive sa kilos ng banal na Santong Espiritu. Ang tanong, mga kapatid, kung tayo ay mananampalataya at ang Biblia ay foundational resources natin, binabasa po ba natin? Pero ay doon na lang tayo sa tubig, okay pa yun eh. Ba't may pagbasa na ngayon? Hindi ko trip yan, hindi ko forte yung pagbabasa-basa eh. Kung ang panalangin ay foundational resources natin upang tayo ay lumakas, nananalangin po ba tayo? Do we pray on our quiet time? Do we make our quiet time? Do we pray as a church? Do we pray as a whole? Do we pray as a person, as a Christian? Mga kapatid, yan ay foundational resources natin kung gusto nating lumakas, lumago sa ating pananampalataya. Hallelujah. And being sensitive sa kilos ng banal na spirito. Amen. Hallelujah. Pangalawa, una, foundational. Pangalawa, yung vital. Pag sinabi nating vital, essential. Yung pang-araw-araw na kailangan natin, katulad ng pagkain, damit, mga kasuotan, no? Ano po yun? Ito po yun. Fellowship. Sabi mo sa katabi mo, fellowship. Worship. Discipleship. Lahat ng may ship. Titanic ship. No, mga kapatid, one of the vital resources na kailangan natin sa ating personal na paglago, no, na ibinigay ng Diyos mula pa noon hanggang ngayon, fellowship.
Pangalawa, worship. Pangatlo, discipleship. Kailangan natin i-engage ang ating mga sarili doon sa fellowship. Walang taong mag-isa. Sabihin mo sa katabi mo, no man is an island. No man is an island. No? Kailangan natin ang bawat isa. Amen. Pangalawa, worship. Kailangan natin mag-engage sa worship. Kailangan natin mag-engage sa discipleship. Dahil kailangan natin yun, mga kapatid. Hindi pwedeng hindi. Hindi pwedeng isa lang dito. Kung gusto natin ng buo, no? Na pagkilos ng ating Panginoon upang makarekta tayo sa source, hindi kulang yung power na nare-receive natin. Tatlong bagay na ito ang kailangan natin, katulad ng proton, neutron, and electron. No? Parang ganun lang yan eh. Pag nawala ang electron dun sa sistema, hindi mabubuo ang isang cell. Tama ba? Or mali ako? Di ba? Atom ba yun? Sorry, nawawala na ako. Stock knowledge lang yun eh. Takal na, 10 years ago pa yun. Alright, staying plugged in to the church. Pag sinabi pong fellowship, staying plugged in to the church. Pansinin niyo po, binago ko yung salitang stay. Kasi nilagay ko dyan, staying. Bakit po? Kasi dapat nananatili. Continuous, hindi napuputol. Staying plugged in to the church. Kapatid, mahalaga ang simbahan. Amen. Mahalaga ang Gem Life Fellowship sa sistema mo. At kapag inalis mo yan, mahihirapan tayo. Bakit po? Dahil isa yung kasangkapan, distributor, outlet na ibinigay ng Diyos na kailangan nating saksakan para tayo ay magkaroon ng lakas, tayo ay lumakas, ma-encourage, ma-push forward doon sa ating pananampalataya. At kapag tayo ay plugged in, connected sa church, maraming bagay, no, ang maibibigay nito sa atin, katulad ng problema. parang hindi inaasahan ano. Bakit? Kasi yun yung magpapatatag sa atin. Kaya nga merong building up the body of Christ. Kapag sinabing building up the body of Christ, syempre, may mga problema na dadating sa atin para subukin tayo. Para i-mold tayo, i-preserve tayo as a church. Kaya anumang na pinagdadaanan natin ngayon, personally, as a group, as a church, kapatid, we need to recognize yung mga bagay na yan ay ginagamit ng Diyos, gagamitin ng Diyos para sa ating paglago. Amen. Nahihirapan tayo dahil meron tayo iba't ibang mga ugali. Likas naman at totoo naman yan, kahit nga sa company, ganyan din eh. Pero nag-i-stay tayo. Bakit pag sa church, hirap tayong mag-adyas? Diba? Medyo napapatanong lang ako sa akin sarili minsan, no? Bakit pag sa secular na mundo, nakakapag-adjust tayo? Bakit pag sa church, parang hirap na hirap tayo? Amen? Sige po, tuloy lang. Again, we are now on our topic, broken cisterns and staying plugged in. Amen po ba? Staying plugged in, again, ulitin ko, sa church. Mahalaga ang church sa sistema mo. Kapag nag-disconnect ka dyan, mas lalo kang maliligaw. Danas po namin yan at danas ko din yan. Bakit po umalis kami dun sa dati naming simbahan? Hindi dahil ayaw namin. In fact, gusto naming manatili doon. Pero yun ay galaw ng Diyos para i-mold kami, para mas ilagay kami doon sa lugar na magiging fit kami ng aking asawa at ng aking mga kaibigan.
No, kaya napapansin nyo, nire-reach out ko din sila. Dahil naniniwala ako sa kapangyarihan ng sama-sama. We have our differences, mga kapatid, pero yan ay ginagamit ng Diyos to benefit for each other and for the benefit of the church. Kaya mga kapatid, ang masasabi ko lang, anuman pong pagsubok at dumating sa atin, anumang mga differences, anumang mga conflicts ang dumating sa atin, maging mature tayo sa pag-handle nito. Maging ano tayo, matatag ang ating damdamin. Totoo. No? Kuya Ray, akala, oo, totoo, na we must plug into the church. Bakit minsan nakakaramdam ako ng discouragement, ng heartaches, na dapat doon ko natatagpuan yung encouragement. Kapatid, walang perfect church. Kahit saan ka pumunta, kahit sa pinakamalaking church, minsan pa nga, hindi ka mapapansin doon. Walang perfect church, period. Pero merong dearest church. Yung ramdam mo kung saan ka belong. At kapag naramdaman mo yun, kapatid, no, may mga dumaan mang pagsubok, may mga dumaan mang conflicts or discouragements, kapatid, simpleng bagay lang yan na dapat nating panghawakan at lagpasan ng sama-sama. Huwag tayo dumating sa punto na magdi-disconnect tayo dahil lang doon. Bakit po mas lalo tayong mahihirapan? Mas malakas tayo pag sama-sama. Amen! Hallelujah! Pag umalis tayo doon, mag-isa na lang tayo, lumalaban, kapatid, nakakapanghina, nakakapagod. The church is the source of hope, of true hope, where God's children grow in love and grace. True source, mga kapatid. Pwede nating matagpuan yun yung minsan hinahanap natin yung pag-asa sa iba, sa ibang lugar. Hinahanap natin yung pag-ibig sa ibang lugar. Hinahanap natin yung pagtanggap sa ibang lugar. Katulad nung pinag-aralan natin kanina na babaeng Samaritano. Hinahanap niya yung pag-ibig sa iba't ibang uri ng lalaki na kahit saan hindi siya nakatagpo ng kasapatan. Pero nung natagpuan niya yung isang lalaki sa buhay niya, which is ang ating Panginoong Hesus, nung time na yun, nakatagpo siya ng tunay na pag-ibig. Hallelujah! At alam niyo yung ginawa niya noon? Pumunta siya sa bayan. Kahit siya ay hindi pinapansin, kahit siya ay isang babaeng pangit ang imahe dun sa bayan na yun, alam niyo ginawa niya? Ipinangalandakan niya yung ating Panginoon. Natagpuan ko ang Mesaya, natagpuan ko ang tagapagligtas at iniligtas niya ako. Amen! Hallelujah! Mga kapatid, ang resulta sa atin, ang resulta sa ating buhay, kapag natagpuan natin ang true source of hope, of love and grace, ipangangalandakan natin ito. Hindi tayo magiging tahimik dito. Amen po ba? Wala akong kilala na nanood ng movie, ng magandang movie, tapos pagkatapos nun, hindi niya kwento. Minsan pinopost pa natin, ganda ng hello, love, goodbye. Ang luma na. Ang luma. Ano bago? Hindi na ako nanonood ng movie, no? Ang ganda nung napanood ko. Alam mo ba yun? Alam mo ba ang ganda nung anime na napanood ko? Gusto nating i-share. Mga kapatid, yung church ay isang magiging kasangkapan para tayo ay makapagbahagi. Yung church ang magiging isang panulak sa atin para ilabas tayo doon sa ating comfort zone. Kaya sabi mo sa katabi mo, napakahalaga ng church. Hebrews 10:25 NLT, in New Living Translation, ang sabi dito, and let us not neglect our meeting together, as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Amen po ba? Last week, tinapik ni Preacher K yung body of Christ, which is napakaganda. Actually, gusto ko siyang sundan. Ang topic ko ngayon is yung 1 Corinthians chapter 13. Yung the whole chapter, kasi maikli lang yun.
Pero sabi ko, hindi, i-relay ko na lang doon, i-connect ko na lang doon. Which is totoo po. Bakit po? Kasi po, as a body of Christ, we are connected to each other. Like an outlet. At kapag ang isa ay nabaklas, magiging pilay ang katawan. At katulad sa isang bahay, kapag nabaklas ang isang wire, mawawalan ng source. Amen po ba? Ganon din sa katawan ng ating Panginoon. Kapag po tayo nag-disconnect, mahihirapan yung iba. Kaya palagi nating isipin, mga kapatid, hindi lang yung sarili natin, pati yung iba, yung mga kasama natin. Amen po ba? Amen po. Napakahalaga ng church. And sabi ni Preacher K last time, na kailangan natin i-encourage, katulad dito sa sinabi nito, yung one another. But encourage one another, which is very true. Amen po ba? And encouragement, hindi lang to isang uri ng picture. Kumbaga, napakaraming uri ng paraan para i-encourage ang isang tao. Amen. Pero may tanong ako. At tinanong ko ito nung last week sa huddle time namin. What if, kung yung encouragement na hinahanap mo at gusto mong matanggap, hindi mo matanggap sa church na to? What if yung encouragement na gusto mo, hindi mo makita sa Kanya? Hindi mo makuha sa Kanya? What if yung encouragement ngayon na kailangan mo, hindi mo makuha kay Pastor Eden? Kahit anong ganda ng sinasabi niya, hindi ka ma-encourage at nagiging, nagkakaroon ka ng self-pity. Paano kung yung encouragement na kailangan mo ngayon, sa lahat na nandito ngayon, hindi mo makukuha? Anong gagawin mo? Yun yung tinanong ko nung huddle time namin. And totoo po yun. Kasi may mga pagkakataon, hindi mo talaga makikita sa tao. Hindi mo makukuha sa tao. Yung encouragement na hinahanap mo, minsan talaga may mga pagkakataon, kahit sinong tao pa ang magbitaw ng mga magagandang salita sa iyo just to encourage you. Lalong-lalo na kung intoxicated na tayo. Bakit? Kasi nga broken sisters na eh. Kapatid, mahanap natin ito sa ating Panginoon. Hindi mo man mahanap sa ibang tao, naniniwala ako mahanap mo ito kay Lord if we will stay plugged in. Amen? Hallelujah! Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ni Lord. Mahalaga ka. Sabi mo sa katabi mo, yung mahalaga ka, yugyugin mo. Mahalaga ka. Kahit may mga pagkakataon na feel mo hindi ka mahalaga, kapatid, mahalaga ka. Pag nawala ka ngayon dito, may madi-discourage ako. May di-discourage si pastor. At mapipilayan ang kabuuan ng Gem Life Fellowship. Actually, last week nga, sabi ko nga, di ba sa WOW, medyo discouraged pero not disappointed, pero hindi discouraged ako nun. Bakit po? May mga pagkakataon na parang sabi ko, Jing, totoo, sasabihin ko na, tayo lang naman dito, wala nang ibang tao, tayo lang. Parang sinabi ko sa kanya, lipat na lang kaya tayo, napag ganun ako. Pero binawi ko rin agad, hindi, mali yun eh. Sabi ko ganyan. Sabi ko tuloy lang, kasi kung alis naman tayo or lilipat man tayo, saan tayo pupunta? Sa inisip ko nun, hindi yung sarili namin eh. Iniisip ko nun, paano po kayo? Naniniwala ako na kailangan ko kayo at kailangan nyo ako. Parang yun yung naging mindset ko nun. So, sabi ko, the Lord, maganda yung ginagawa mo ngayon eh. Kumbaga, ninegate ko yung negative. Ang pumapasok sa isip ko nun, negative na. Pero sabi ko sa sarili ko, hindi. I am doing a great work and I cannot come down. Anumang distraction ang ipadala sa iyo ng kaaway, anumang discouragement ang ipadala sa iyo ng kaaway, kapatid, lagi mong hanapan ng mabuti ang isang bagay. Sabi dun sa pinag-aralan namin kagabi sa Bible study, which is from Ecclesiastes,
Hanapan mo ng isang mabuti ang isang bagay para ma-encourage ka. Kahit hindi ka encourage, maliit ang church natin ngayon, nakaka-discourage. Pero hanapan mo ng encouragement. Hanapan mo ng isang mabuting bagay. At least dikit-dikit tayo. At least hindi mahirap linisin. Amen. Amen po ba? Hanapan natin ng isang mabuting dahilan para hindi tayo ma-discourage. Upang masatisfy tayo, ang sabi doon sa Ecclesiastes. Napakaganda po mga kapatid. Kaya sabi mo sa katabi mo, mahalaga. Pangalawa, staying plugged in sa discipleship. Sabihin mo sa katabi mo, discipleship. Kanina, nasa tubig lang tayo. Brother Raya, bakit nasa discipleship na tayo? Parang niloloko mo kami. Kanina, nasa tubig lang tayo. Broken cisterns, nasa balon lang. Umakyat tayo sa balon, napunta tayo sa dam. Tapos ngayon, napunta tayo sa Meralco. Napunta naman tayo sa discipleship. Ano ba yun, brother? sorry. Ha? Oo, naging distributor pa. No? Ngayon naman, nasa discipleship. Bakit po? Again, just to connect things. Kasi nga po, merong itinalaga ang ating Panginoon dito sa lupa, dito sa mundo ating ginagalawan, ng mga distributor, ng mga outlets ng power and energy. And una, that is the church. Upang tayo ay lumago, kailangan natin ng church. Pangalawa, upang tayo ay lumago, kailangan natin ng discipleship. We must stay connected to the discipleship. Mag-engage po tayo. Ako po, ang isang dahilan, kaya ako nag-stay sa GEM nung collab natin, dahil nakitaan ko ng discipleship. Kasi kung wala pong discipleship to, hindi ako mag-stay dito. Hindi ako naniniwala na ang isang church ay walang discipleship. Ano po yun? Hindi yun church. No? Pakulto yun. Kasi naniniwala ko ang isang church na gustong lumago, merong discipleship. At ang mga tao doon ay nag-engage sa discipleship. Amen po ba? Hallelujah! Sabi sa Acts chapter 2 verse 42, all the believers devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship and to the sharing in meals, including the Lord's Supper, and to prayer. Maganda po ito, no? Devoted themselves. Pag sinabi mo pong devoted, devoto, makikita niyo po yung yung mga deboto ng itim na Nazareno. Nakita niyo po yung effort nila, yung eagerness nila, yung passion nila. Nakayakayapak, naglalakad ng malayong lugar, may buhat-buhat, nahihirapan, napapagod, gutom. Pero ano yung ginagawa nila? Nagpapatuloy, tuloy-tuloy, at yung pananampalataya nila doon sa kanilang sinasamba is 100% solid. No? Ganon din daw dapat tayo, ay alam natin na tayo ay nananampalataya sa totoong Diyos. Amin po ba? Kaya we must devote ourselves to the apostles' teaching. At ito yun mga kapatid. Yung mga pagtuturo na tinuturo ni Pastor, lahat ng ating mga leaders, the discipleship itself, no mga kapatid, we must engage and involve ourselves. Amen po ba? If we can make time, we must make time. Parang contradict, no mga kapatid. Wala akong oras dyan eh. Gawan natin ng paraan kung talagang gusto nating lumago para sa Panginoon. Hallelujah. Matthew chapter 28 verse 19 to 20, sabi ni Preacher K last time, ang gamot sa kalimot ay paalala. Paalala ko lang to ha. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Pero ba palakpakan natin sa Lord? Paalala ko lang mga kapatid, meron tayong mandate. Iniutos sa atin ng ating Panginoon. And ano yun? We must make disciples. Kung bababa dito ngayon ng Diyos at tatanungin tayo, ilan na, hindi man nagbibilang ang Diyos, pero ilan na ba yung na-impluwensyahan natin?
Ilan na ba yung nasharean natin? Ilan na ba yung na-invite natin? Meron ba? Or we are just stagnated water na parang nasa broken cistern? Tayo ba yung tubig na nandoon sa broken cistern na nananatili lang, nandun lang sa ating comfort zone? Ayaw nating lumabas doon and dahil tayo ay stagnated na, intoxicated na tayo ng kung ano-anong bagay, hindi na tayo magamit, hindi na tayo mainom. Kapatid, kailangan natin maging source of living water. Bakit? Kasi nga connected tayo sa source of living water. Kaya kapag connected tayo sa stream na yon, ang dumadaloy sa atin ay dugo ng ating Panginoon. At dumadaloy sa puso natin ay ang tibok din ng ating Panginoon. Ang tibok ng puso niya, ano po? Ang tibok ng Bible. Discipleship. Ang heartbeat ng Diyos, mga kapatid, ano? Yung puso ng Bible. Alam natin yan. For God so loved the world that He gave His one begotten Son, that whoever so believes in Him shall not perish, but have an eternal life. Ngayon, paano malalaman ng tao na yun na mahal siya ng Diyos kung hindi tayo gagamitin? Amen? Ito nga yung sinabi ko kagabi sa Bible study po namin. Shinare ko, no? Ano yung pag may nakikilala tayong bago na tao, ano yung iniiwan mong legacy sa kanya? Ano yung iniiwan mong impact sa kanya? No? Nakakatuwa si Zana nag-i-invite. Welcome. Palapakan naman natin, di ba? That is one way of discipleship. That is part of discipleship. Inviting a person. Hindi ka man makapagsalita, makapag-share sa kanya ng mga malalalim na Bible verses. Kapatid, just a simple invitation can win a person. Atin ka sa church. Invite kita sa church. Because that is our mandate. Mabigat po ba? Magaan pa nga po yan eh. Discipleship is the art of science of helping people find, follow, and fully become like Jesus. Discipleship happens as God's people show love, share truth, and live life with one another, making new disciples along the way. Amen po ba? Hallelujah. Pangatlo po, staying plugged in to the worship. Napakahalaga ng pagsamba. No? Sabi si James 4:8, hindi si Kuya James James, miss ka namin. Draw near to God, and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Mga kapatid, kapag tayo ay sumasamba sa Panginoon, nililinis ng ating Panginoon ang ating mga makasalanang puso. Kapag tayo ay sumasamba sa Panginoon, yung mga ating pagdududa, sinishake ng ating Panginoon, inaalis ng ating Diyos. Kaya napakahalaga mga kapatid, nung pagsamba, unang-una, nung ikaw lang personally, at yung pagsamba na sama-sama. No? Hindi po nilagay ang praise and worship sa unahan dahil wala lang, trip lang. Kaya nilagay ang praise and worship sa unahan ng programa, hindi bilang parte ng programa. At napakaganda po, nung inatinan namin nila Pastor Eden nung Friday, yung presence night. Napakaganda, talagang ang solid no, ng praise and worship nila. At doon, tinuro yun, na hindi lang basta programa ang praise and worship. Na kapag nakaupo tayo dyan, nakatayo tayong ganon, ang galing ng praise and leader. Pangit yung drums. Hindi nakatono yung gitara. Ang ganda ng damit nyo. Mga kapatid, kapag oras ng praise and worship, gamitin natin yon bilang kasangkapan ng Diyos para mababa yung espiritu niya sa atin. Dahil kapag tayo ay sumasamba, mayroong ginagawa ang Diyos. Hallelujah! Amen po ba? At kapag hindi natin nararamdaman ng Diyos, kapag tayo ay sumasamba, kapatid, may problema. Baka may problema ang puso natin. Amen po ba? At kaya encourage ko sa ating mga kapatid ngayong umaga po na ito, kapag tayo ay umaawit, sumasamba sa ating Panginoon, i-engage mo, i-connect mo, i-plug mo ang sarili mo sa mga oras na yun at that moment, at that time, para ang Diyos at ikaw
ay makapag-connect. Staying plugged in to worship. Hindi yan inilagay bilang programa. Hindi lang yan inilagay bilang entertainment. Yan ay inilagay diyan dahil merong gagawin si Lord sa worship time pa lang bago mo marinig ang Word of God. Napakahalaga nun. And we must understand that point of view. Na kapag tayo ay lumalagong mananampalataya, mas lalo nating nai-appreciate yung pagsamba. Ang haba-haba naman ng praise and worship, nakakapagod. Paano hindi ka nag-i-engage? Kasi alam mo, kapatid, kapag ikaw ay nag-i-engage, hindi mo mapapansin yung oras. Magugulat ka na lang, 3:00 na. Wala pa yung word. Worship pa lang yun. Sige, tuloy po kayo. Kapag tayo ay connected sa worship, hindi mo mapapansin yung sintonadong boses nung kumakanta. Hindi mo mapapansin yung wala sa tonong gitara. Bakit? Kasi ang nararamdaman mo at that moment, at that time, katulad na sinabi ko kanina, yung pagiging sensitive sa kilos ng banal na spirito, mga kapatid, that is one way of God's intervene. Mga kapatid, yun ay isang way ng pangungusap ng ating Panginoon. Hallelujah! Kapag sumasamba tayo sa Diyos, may ginagawa ang Diyos sa mga oras na yon. Amen! Hallelujah! No? Kapag sumasamba tayo, pinapabagsak natin anumang pader ng kaaway na inilagay sa atin. Amen! Kapag sumasamba tayo, pinapabagsak natin anumang uri ng kasalanan sa buhay natin. Amen! Kapag sumasamba tayo, inihingi natin ang pagkilos ng Santong Espiritu sa ating buhay. Hallelujah! Kaya ang isang tao na connected sa source of fountain of living water and connected dun sa true source of hope and love and grace, naniniwala ako na likas sa kanya ang sumamba. Amen. Kaya napakahalaga, kapatid, na bago pa lang ang worship, nandito ka na. Amen ba? Sinabi rin po yun nung namin, nung presence night, sabi doon, napakahalaga na bago ang praise and worship, dapat nandun ka na. Bakit po? Kasi parang nagbibigayan ng ayuda. Lahat ng may 5,000. Yung mga ay wala na, ubos na. Na lang, 500 na lang, nabawasan na ng isang zero. No? Sabihin mo sa katabi mo, napakahalaga na nandun ka sa mga oras na yun. No? So, i-practice natin, mga kapatid. I-practice natin. Sikapin natin. Mahirap, pero naniniwala ako na kapag naging kultura natin, na bago pa lang ang worship, nandun na tayo, mayroong gagawin ng Diyos. Alam ko po na mayroon tayong iba't ibang circumstances sa buhay kung bakit hindi natin na-meet yung challenge na yon. Pero naniniwala ako, mga kapatid, na kung pipilitin natin, kakayanin natin. Amen po ba? Amen? No? Napakahalaga ng timing. Napakahalaga ng pagiging on time. Ako po, nung college ako po ay kilala bilang, sa namin, sa grupo namin. Alam niya ni Donwit. Nanonood ka doon. Ako yung tao na on the way. No? Bakit po? Pag may practice kami, on the way. Saan ka na? On the way. Tapos pag may on the way. Ano ibig sabihin nun? On the way. On the way sa CR. No? On the way sa CR. Nandun na silang lahat, ako on the way sa CR. At meron pa pong isang pagkakataon sa buhay ko noon na namin yun, sports fest namin. Christian na po ako noon at kilala na nila akong Christian noon. Lahat sila nandun na dahil ang usapan, call time 5 a.m. Galing po ako ng church noon, may practice kami, tapos nag-Bible study kami noon. So pagod ako nung time na yon. Ang sarap ng tulog ko. Alam niyo po yung biglang tayo? Alam niyo, naranasan niyo na po, yung biglang tayo, uy, may gagawin nga pala ako.
Yung sarap ng tulog mo, biglang tayo ka. O nga pala, may sports fest kami. Pagbasa ko sa cellphone ko, Raya, saan ka na? Ang dami ng calls, ang dami ng messages. Uy, naantay ka na ni sir, nagalit na sa'yo. Kaya mo. Tapos may mga nagte-text pa po sa akin. Text pa uso nun ha. Wala pang chat ka nun eh. 2012 eh. Text pa lang. So sabi nila, ay, grabe ka naman, boss. Sabi nila, nagte-text sa akin yung mga classmate ko, Ray, inaantay ka na ni sir, nagagalit na sa'yo, ikaw na lang yung wala. Ako na lang yung wala doon sa bus. Di ba? Napaka-importante ko sa kanila nung time na yon at na-appreciate ko yun. Bakit po? Kasi Christian ako noon at yung mga tao, mga classmate ko na yun is na-sharean ko na nung time na yon. Kaya nung inintay talaga po nila ako, gumawa sila ng paraan, merong lumabas, talagang pinili nila lumabas, magsisiyar daw sila. Naggumawa sila ng lahat ng paraan para tawag nito, pigilan yung pag-alis ng bus. Nakaabot po ako sa awa ng Panginoon. Hallelujah. Pero hindi po maganda yun. Amen. Mabuti yun sa mga ibang pagkakataon, pero oo, na-appreciate ko yun, pero hindi naman maganda, no, na ikaw yung taong si on the way. Binago ko po yun nung ako'y Christian lang. Doon po ako nagkaroon ng mindset na napakahalaga na binavalue mo rin yung oras ng iba. Sa business, kapag ikaw ay may ka-business meet, tapos hindi ka on time, ang mga businessman on time po yan eh. And minsan ahead of time pa, kagaya po ng boss ko. Ang boss ko, dadating yun sa trabaho, mas nauuna pa sa amin. Siya magbubukas ng company. Andun yung alas 7 pa lang, alas 6 ata, nandun na. Kami papasok, alas 9. Ang pasok namin, 8:30. Pagpasok doon, kakain pa. ang tignan, di ba? Pero hindi po ganun ako dati kasi pumapasok ako noon, 8 pa lang. Pero ang namin, 8:30. Sa trabaho, merong grace period. Tama po ba? Sa mga company, may grace period. At nung nakaraan nga, nagdadrive ako kasama ko si Jeng, late na siya. Nagkukwentuhan kami. Sabi ko, nakikinig ka ba? Sabi niya, kasi malilate na ako. Binilisan ko na, hindi na ako nagkwento. So sabi ko sa kanya, sana ganyan lahat ng tao, no? Sana lahat ng Christian ganyan. Yung na-feel hurry ka, na may feel of urgency kapag late ka na. Uy, yung praise and worship, di ko maabutan. Uy, yung hindi, minsan tayo eh. Aabot pa naman tayo dun sa word. Hindi, abot pa naman tayo dun sa benediction. Lahat po tayo, naniniwala ako, merong tinatawag na, katulad nung narinig ko kay Preacher Kim last time, merong tinatawag na yung reality ng pagiging on time. Tama po yun, di ba? Pero pagdating po ba sa Panginoon, naniniwala ako na we need to be on time. Kung ang church ay nagsisimula ng 10, kailangan pilitin natin. No? Kung malayo man tayo, magkaroon tayo ng, paano ko ba? Solusyon dapat ang hinahanap natin. Amen po ba? Tama po ba? No? Solusyon dapat ang hinahanap natin, hindi yung kung paano katatanggapin nila. Hindi yung kung paano sila mag-a-adjust sa'yo. Sabi ko nga last time, kagabi sa Bible study namin, na hindi pwedeng ang tao ay soloista. Na ito kasi ako gusto ko mag-isa lang ako, ito ang forte ko, mag-isa lang ako, hindi ko feel yung nakikipag-socialize, hindi ko feel yung nakikipag-communicate, nakikipag-usap. Hindi po kapag ikaw ay Kristiyano, lalong-lalo na kung ikaw ay leader, lahat ng mga sinasabi mong yon, kailangan mong baguhin. Dahil kapag ikaw ay Kristiyano na, lalong-lalo na pastor at leader ka, kailangan mo makipag-socialize. Amen? Ganon din po mga kapatid, no? Kung hindi natin forte, kailangan natin, dito kasi ako nag-e-enjoy, yung topic namin, dito kasi ako nag-e-enjoy sa pagiging mag-isa ko. Paano naman yung iba? Paano yung mga kasama mo? Ang tanong, nag-e-enjoy ba sila kasama ka? Which is hindi naman po masama dahil kailangan naman po talaga natin minsan yung personal time. Tama po yun. It's good. Pero not all the time. Madalas kailangan natin merong kasama. We need each other. Hallelujah. And pagdating dun sa concept of time, mga kapatid, kasi pag may kasama ka, ibabalyo mo yung oras ng mga kasama mo. Hindi lang nung sayo. Amen? Amen? Kaya, mga kapatid, it's a challenge for us today. No? Huwag pa kayong magalit sa akin.
talagang matagal ko nang gustong bitawan yun, pero this is the time that binaba ko yung ano na yun, yung turo na yun. Bakit po? Kasi dati, lagi ko po tinuturo yun. No? Hindi mawawala sa bibig ko yung pagiging on time. Dahil napakahalaga ng pagiging on time. Kasi nga kung sa trabaho nga, 'di ba, yung grace period babalikan ko lang, 'di ba? Sabi ko kay Jeng, sana lahat ganun, no? May sense of urgency kapag worship, may sense of urgency kapag malilate na sa church. Bakit pag sa trabaho okay lang, bakit pag sa church hindi? Kailangan mag-adjust sa iyo. Kailangan si Lord mag-a-adjust sa atin. Kailangan yung ibang kasama mag-a-adjust sa atin. Di ba dapat tayo yung mas nagiging halimbawa sa iba? Lalong-lalo na kung tayo ay tumatayo sa harap, nakikita tayo nagigitara. At isa po yan dun sa pinag-usapan namin sa praise and worship team, di ba, Pastor Ruel? Binaba po namin yan, na kapag ikaw ay part ng praise and worship team, medyo dogmatic ang dating, pero sa totoo lang, napakahalaga na ang isang praise and worship team nasa unahan at lalong-lalo na on time, siya yung nauuna. Amen po ba? Bakit po? Bakit Kuya Ray? Bakit tinuturo mo yan? Meron po kasing espiritu yun na nakaka-apekto doon sa iba at nakaka-apekto doon sa espiritu ng worship. Asan na si ano? Siya yung preach and worship leader. Asan na si ano? Siya yung magpipreach? Wala pa. Nagkakaroon ngayon ng sa puso natin. Imbis na nakapokus na lang tayo that moment na magsasamba tayo sa Panginoon, nagkakaroon pa tayo ng confusion sa isip natin that time na nag-aapektuhan na yung ating pagsamba. Amen po ba? Hallelujah! Kaya mga kapatid, we need to exercise that thing. Mahirap yan, kapatid, and I know, hindi ko alam kung paano natin yan gagawin, pero again, we need to practice and exercise being on time. Kasi sa ano nga, merong yung grace period sa mga kumpanya, gumagana yan kapag late ka 5 minutes. Okay yan, good. Sa church, ang grace period, okay lang kay pastor. Hindi ka huhusgahan kapag late ka. Sorry po, hindi ko po kayo pinapatangan. Ano lang po ito, talagang nakaano sa ano natin. Ano to, nasa preaching ko talaga. Hindi po tayo husgahan ng mga kasama natin. Pero we need to adjust. Amen po ba? We need to adjust. Bakit po? Kasi nga, we are one as a church. And something na makaka-apekto sa bawat isa, no, makaka-apekto. Sakit ng kasukasuan, sakit ng buong katawan. Amen po ba? And dito po ako magtatapos. Sabi dito, the image of Jesus as the fountain of living water reminds us that true life, renewal, and spiritual vitality flow only from Him. Just as water is essential for physical survival, Christ is essential for our spiritual well-being. He satisfies the deepest thirst of human soul and continually refreshes those who draw near to Him. Yet this life-giving connection is not meant to occur in isolation. The church, the body of Christ, serves as the place where believers remain rooted in Him, nourished by Scripture, supported by community, and shaped by grace. Though worship, we turn our hearts towards the source, receiving His presence and offering Him our praise. Through discipleship, we learn to walk in His ways, growing in maturity, obedience, and love. Together, tayo bilang magkakasama, these practices keep us connected to the flowing stream of God's life. When we stay close to Christ as individuals and as a community, His living water flows through us, bringing healing, bringing purpose and abundance, and as it flows, it is not only sustains us, but also becomes a source of life for the world around us. Amen po ba? Hallelujah. And that is our topic for today, staying plugged in. Amen. Sabi mo sa katabi mo, stay plugged in. Hallelujah. Pwede po ba tayong tumayo lahat?